ba naman, Diyos ko, mga bata, dumalaw lang. Kung ano-ano ng mga binabash sa kanila, Diyos ko po. Mamatay na lang yung iba sa inggit. Ang namayapang si Rico yan, binubuhay siya ng mga cloud chaser. Bakit ka nandito? Para lang to sa mga host ng MTV. Baba! Bahiyang-bahiya ako, Diyos ko. Nagva-viral si Santino ngayon. Siyempre, kinikilig ako. Si Santino, alam naman ng lahat ng tao na ayaw na ayaw. Katulad nitong Bini, kung gusto niya ng privacy, di huwag kayong lalabas ng bahay. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo! Ito po si Tita Jen! At ito naman po si Papa O. Ayan, kaya di ba? Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihirit sa amin. I-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Ayan. Dali, Rico. Oo nga. Uy, nabasa natin, Oh. Oo, na nag-post ang First Lady. Yes! Oo, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Yes. Na siya'y dinalaw ng magkapatid na Bimbi at Joshua. Yes! Diba? Kasama siyempre si Michael Leyva, diba? Oo. At syempre, may dala silang pasalubong. Oh! Kaya naman nagpasalamat ang First Lady. Ay, ang bunga nito. Gusto mo yung bunga nito? Ano naging bunga? Kung bakit naman talaga naman yung syempre, kahit anong gawin mo, kanang ka, kaliwang ka, may masasabi pa rin ng mga tao. Sa pagdalaw na ito ng dalawang bata, ng anak ni Chris Aquino, na bahiran. Oo. Kaya naman may mga bashers, hindi maiwasan, ayan na, yung mga oligarkiya, may mga ganyan, na nagsama-sama daw. Tapos, okay na ba sila? May kailangan ba? Yung mga ganyan na, ano ba naman, Diyos ko, mga bata, dumalaw lang. The courtesy call. Oo, kung ano-ano ng mga binabash sa kanila, Diyos ko po, nakakaloka, oo. Pagbigyan nyo na, dumalaw lang. Mga bata naman sila. Huwag na natin isama, Oo. Baka sinama naman sila ni Michael kasi si Bibi at saka si Joshua kay Michael Leyva ngayon nanunuluyan, di ba? At si First Lady kliyente ni Michael Leyva, di ba? Maging ang ating kaibigan si Michael Leyva, ina-intrigan din naman dahil dati daw kay Lenny siya, ngayon kay Liz Araneta. Can we move on, please? Oo. Pag gusto ko pa daw, dapat ayaw ko kay Jex. Di ba? Di ba pwedeng talagang ayaw natin kay Jex? Ewan ko ba't di pa niya nararamdaman? Puro naman ang mga comment dito nagmamaganda lang naman yan siya. Nag-aayos-ayos lang din, puro mga kagagulan. Ha? Parang hindi yun yung mga pinapost ni Jex. Oo nga. Ang mga pinapost niya, ang ganda-ganda ni Jex. Oo nga, di ba? Babae-babae. Oo, di ba? Blooming. Parang nagtaka po. Anyway, ayan. Basta tayo happy. Oo. Kasabay yan, syempre may mga natutuwa rin. Oo naman. Oo, na parang let bygones be bygones. Oo. All's well that ends well. Parang sila yung sumisimbolo, yung dalawang bata, na para sa bansa, magkaisa. Ganon. Na posible. Oo. Di ba? Ano ba naman yan? Diyos ko po. Oo. Mamatay na lang yung iba sa inggit. Di ba? Diyos ko. Katulad nito, Loy. Oh! Oo. Sino? Hindi naman natin kinakaya talaga. Oh! Oo. Ang namayapang si Rico yan. Oh! Bakit nga ba viral si Rico yun Oo. ngayon? Binubuhay siya ng mga cloud chaser. Oo. Talagang pinupuntahan siya sa kanyang puntot. Siguro ito'y ang nag-trigger sa kanila yung interview ko kay Claudine Barreto. Oo. Na-curious sila kay Rico yan, kaya sila pumunta. Oo.
meron pa mga Gen Z na nagpupunta doon. 2002, namatay si Rico yan. Oh. Oo. So, ilang taon sila noon? So, hindi pa sila buhay noon? Oo, pwedeng hindi sila buhay, pwedeng maliit pa sila. Oo. Na malay ba naman nila kung sino si Rico yan, hindi Oo ba? nga. Posibleng yung mga nanay at tatay nyo, kilala si Rico yan. Oo nga. Oo. Pero sari-sari. Oo. Talagang may coverage pa. Mula gate, patungo dun sa puntod. Di ba kasi open for public viewing yun eh. Yes. Oo. Sinadya yan para yung mga fans talaga. Oo. Kaya lang nga, yung iba talagang nagpapapicture pa doon na buong family. Oo. Tapos yung isa naman nag-e-emote. Tapos gumawa siya ng video, TikTok niya, ganyan-ganyan. Pero may disclaimer naman siya na pasensya na, sobra lang siyang tagahanga ni Rico. Ganon. Kaya kung ano-ano yung mga position niya doon, nung edit niya doon sa TikTok. Ayan, oh. Hoy, iba naman ay talagang yung mga childhood crush nila si Rico yan. Siguro nga, hinahanap nila yung puntod, di ba? Oo. Nung nakita sa interview mo. Correct, oo. Abay, kahit nga itong si Jessie Mendiola ay nairita na rin sa mga cloud chaser at sinabing napaka-disrespectful ng mga ginagawa sa puntod ni Rico yan ng ilang tao. Yung pag-viral ni Rico yan, oo, talaga namang dinukot din yung mga old movies niya. Ay, oo. Oo, at doon talagang naalala natin ang pagkagwapo-gwapong Rico yan. Super. Oo, na talagang heartthrob. Di ba nga sa ating pinag-uusapan niya, paano kaya kung buhay si Rico yan ngayon? Oo. No? Correct. Kung ano kayo mga klaseng pelikula ginagawa niya. Oo. Ilan na kaya yung anak niya? Ano yung tsura ng mga babies niya? no? Diba? Alam mo, naalala ko noon, si Rico yan. Kasi sobrang close kami ni Rico. Oo. Gabi-gabi tayong nandun sa lamay niya. Oo, sa Green diba? Hills, di Diyos ba? ko, yung sumama ka ba nun sa pakikipagliping? Ay, dun sa libing, ikaw na lang. Tapos, Oo. di ba nga, very memorable din sa'yo yung libing na yun. Kwento mo na, te. Oo. Di ba? Ito na nga, kukwento ko na. Oo. Okay. Basta ang naalala ko noon, every night, sinasama mo ako. Kasi nga, di ba, Sa pumunta Lasal. tayo sa Lasal. Tapos, laging nire-retouch yung yung makeup everyday ni Rico yan, ni Oo. ni Bern, di ba? Talaga open siya. Open yung casket as in salamin. Tapos, nakakaloka Oo, talaga. di ba? Oo. Kaso nung libing na, yun nga, hindi mo na ako nasama kasi nga sabi mo, di ba, marami yung makikipaglibing Makikisakay lang. at makikisakay ka lang. Ito nang nangyari. Oo, ano nga? Ito sa atin lang to. Promise. Ako, si Jules na yung pagsabihan mo, alam mo naman, pag sinabi mo sa akin, una naglalabas. Pinky promise. Pinky promise. Hindi, ito na nga. Di MTV pa noon. Magandang tanghali pa. Ayan, doon pa si Willie Rivilla, Randy, saka si John Estrada. Kung saan Oo. ka bahagi si Rico yan, di ba? Doon sa Co-host. show na yun. Andun din si Kuya Dick yata. Siyang Ami. Siyang Ami, si Vanessa Del Bianco, and many more. Nakisakay ako dun sa coaster. Syempre, ando si Linggitan. Oo. Oo, yung parang nag-head siya ng variety. Nakita ko ni Linggitan. Oo. Sabi niya, bakit ka nandito? Para lang to sa mga host ng MTV. Hindi ko talaga makalimutan. Andun na kami sa Ayala, EDSA. Oo, dahil. Baba! Pinababa ka. Pinababa ako. Pahiyang-pahiya ako, Diyos ko. Pero, alam mo, talagang hindi ako makapagtaray. Kasi parang ang focus ko kay Rico, yung talagang, ayoko sirain ko yung moment ko with him. Oo. Baba! Ang ginawa mo? Ito na. Binulungan ako ni John Estrada. Sabi ni John, Mars, tinawagan ko na yung driver ko. Andun sa likod. Doon ka sumakay sa kotse ko. Punta ako doon sa likod. Doon na ako. Talagang kakit. Pagdating kay Rico yan, Diyos ko, iyak naman ako ng iyak. Hindi ko siya talaga nabigyan ng atensyon. Si Linggit. Iyak ako ng iyak kay Rico. Grabe. Sobrang iyakan kami. Tapos, hindi kasi nag-sink in sa akin ang kaya nung pagkatapos paglibing kay Rico. Ba't ako ginanon? Pinasakay naman ako doon. Hindi naman masikip.
Hindi pwesto naman. Anyway, so siyempre, ako nung nagsusulat ako noon. Siyempre, ko. Sinulat ko. Yung experience ko. Oo. Siyempre, nagalit na ako. Ba't mo ko pabababain? Ba't mo ko ipapahiya sa mga tao? Pero nag-sorry si Linky. Kasi na naman tayo para hindi magpatawad. Oo, alam mo si Linky, no? Lagi ganyan na lang. Naka-plaster yung ngiti talagang ganon. Kasi may pag-chinita, Chinese. Yes, oo. Pinatawad ko na. Hindi ko na inano. Kasi ang importante sa akin yung emosyon ko sa pagkawala ni Rico, hindi sa pagtatalak. So okay na kayo ni Ay, okay na kami ni Tita Linky. Oo. Hindi ko lang makalimutan yung pinababa ako sa EDSA. Diyos ko. Traffic yun eh. Oo. Dami ng convoy noon. Nakakaloka. Anyway, those were the days. Yes. Napakahaba panahon na po noon. Oo. And we're friends with Linky. Yes. So, napaka-importante naman yan. Pero kasi ano consolation na yun, no, sa mga nangyayaring ito, na nag-viral ulit si Rico yan, nabubuhay ulit yung alaala niya. Marami na-curious, gaya nga sabi mo, marami nagbabalik tanaw sa mga pelikula niya. Diba? Meron pang nabubuhay siya lalo ngayon sa ating alaala. Diyos ko, diba, meron nga isang parang, yung machine, kinakausap niya, si Rico. Rico, are you there? Oo. Ayan Rico, are you here? Rico, if I don't hear your voice, I'm gonna keep trying here to see if I can pick it up. Okay, looking to speak to Ricardo Carlos Castroyan. Rico Yan. Rico, are you here with me right now? I don't know if I heard give me a moment or something like that. Are you ready to get started, Rico? Who are you with right now, Rico? Rico, if this is you and if you can hear me, my name is Costas, and can you give me some sort of validation? Can you say my name, perhaps? Okay. Just going to increase the volume here a little bit. How are you, Rico? I've been getting a lot of requests to see if I can reach out to you. How does that make you feel that you have so many people that love and support you and that want to hear from you? Is there anything that you'd like to say to them? Almost sounded like you said amazing or something. Anything you'd like to say to your countrymen and women? Do you have any messages for them? Anyway, alam mo yung mga ganito, no? Ang kung titingin ka sa positibo, ibig sabihin, ganun pa rin kasikat si Rico Yan. At the same time, ganun siya inaalala ng mga tao. Lalo na ng mga fans niya nung panahon na nabubuhay siya ngayon. And even yung mga Gen Z ngayon. Yes. Na-curious sila, siguro kinuwento ng mga magulang. Or baka napanood nila yung mga movies ni Rico, yan, di ba? Tapos naibigan nila. Correct. Ayan. Kahit na namaya pa na, naging fan sila, naging instant fan. Oo. Anyway, alam mo, nakarating kay Claudine yan. Oh? Oo.
yung pagka-viral ni Rico yan, Oh. may mga kwento rin at hindi makalimutan ni Claudine. Yes. Si Rico. May mga kwentong Rico yan. Oo. Gaya mo, di ba? Ang dami mong kwentong Diyos Rico ko. yan. Ay, nako. Alam mo, Diyos ko, bigla ko na naman naalala. Oh. Nung ano pa lang ako, struggling reporter pa lang ako. Oh. Kumakain ako sa kantin ng ABS-CBN, sa cafeteria. Oh. So, habang kumakain ako, biglang may umupo sa harap ko. Oh. Sabi, ako lang mag-isa eh. Sabi, hi, Oj. Sabi, uy, ay, Rico. Sabi, yung alam mo yung pagka, kasi magkaibigan na kami. Sabi, bakit? Uupo lang naman ako dito. Nakakaya? Ano, meron ka bang gusto? Hindi. Sasamahan lang kita, wala kang kasama. Ganun lang. Basta, ang masasabi ko lamang dito sa ating sa mga nagpupunta sa punto ni Rico, sana sincere yung pagpunta nyo doon. Hindi yung gusto nyo magpa-picture kasi yun yung uso. Basta kung dadalaw, ipagdasal na rin natin. Yes. Magdasal tayo doon at open naman yung yung punto, di ba? Talagang pinili ng pamilya yan na makarating, mahawakan man lang ng mga tagahanga ang punto. Anyway, and speaking of Claudine, sinagot din ni Claudine. Kasi nga na-viral. Sino? Yung anak ni Claudine at ni Raymar. Si Santino. Oo. nga. Diyos ko, nagkagulo yung mga netizens kasi napakagwapo naman ng bata. At nangyari ito sa birthday ni Sabina. Yes, nung kanyang 20th birthday Oo, night. napakagwapo. Diba? Oo. Parang Korean superstar. Exactly. Oo. Tapos na-intriga pa. Oo, si Claudine, picture with Santino and Sabina. Si Raymart naman, meron ding solo with his son and Sabina. Oo, talagang hindi sila nagsama sa isang picture. Oo, anyway, magkaganon pa man, talaga naman ang napansin ng lahat ay yung pagkagwapo-gwapong anak ni Raymart at ni Claudine. Yes. Kaya maraming nagsasabi doon na instant heartthrob agad si Santino. Tapos may mga nagtatanong din kung mag-aartista ba si Santino. Why not? Oo. Ano sabi ni Miss Clau? Ay, nako. Diyos ko po. Tinanong nga natin si Claudine. Ito, sagot niya. First of all, syempre as a mother, pag sinabi na parang, lalo na nung sinabi sa akin nga na nagva-viral si Santino ngayon, syempre sobrang kinikilig ako as a mom. Syempre kinikilig ako kasi si Santino, alam naman ng lahat ng tao na ayaw niya magpa-picture. Ayaw niya talaga na makilala siya kapag naglalakad siya sa mall or kasama yung mga friends niya. Mas gusto niya talaga na talagang very private talaga siyang tao. So, nung birthday ng ate niya, since talagang ates boy siya, lahat ng sinasabi ng ate niya, sinusunod niya talaga. Wala siyang choice kundi magpa-picture talaga nung gabing yun. Although sinabi niya, Mom, please don't post it. Alam naman niya na syempre, yung videographer, yung photographer, nandun. Andun rin si MJ Felipe, ganyan. At yun yung chance na magkaroon sila ng family photo na recent with kasama yung dad niya. At ako rin na hiwalay. So, nakakatuwa lang kasi hindi siya ganun kagalit, hindi siya nagalit na nakunan siya o lumabas yung pictures niya. Pero dahil mag-birthday na rin siya itong July 19, kung magkasunod kami ng birthday, alam niya na mas maraming pictures pang lalabas. And okay naman sa kanya as long as hindi palagi. Yun lang yung pakiusap niya na i-take down ko yung ibang mga pictures niya. Not for anything, ayaw niya kasi na maging nepo baby. Ayaw niya na tinutokso siya or ginugulo siya. Pero kapag kami mga tao, kunyari magkasama kami like sa airport or sa mall na magpapapicture sa akin at nagpapapicture sa kanya, pumapayag naman si Santino. So, ayun, ang hilig ni Saint mag-volleyball. Nagta-taekwondo rin siya. Very, very passionate siya doon. Kaya siguro rin ako na pahilig sa volleyball talaga was because of Santino talaga. And he's really very good talaga in playing volleyball at saka syempre sa taekwondo, no. Mas nagli-lean siya into sports. Sa showbiz naman ang tingin ko, if ever talaga, mas nagli-lean siya sa directing. Siguro dahil nga yung lolo niya is Pablo Santiago, syempre
At yung mga tito niya, si Kuya Randy at si Tito Roel niya, talagang mga director rin. So, parang mas doon siya doon siya naglilin sa pagde-direct. Kasi nung si Kea gumawa nung When Magic Hurts, sumama siya sa amin sa Atok Benguet at saka talagang alam siya or gusto niya malaman pa kung ano yung mga shots. Tinatanong niya, ini-interview niya yung director namin, si Direk Gabby Ramos. So, doon ko nakitaan na meron siyang hilig in showbiz, pero ang hilig niya is talagang behind the camera. Ayaw niya maging artista. Ang daming mga inquiries for commercials, mga endorsements for Santino, pero ayaw niya talaga. So, ako naman, support lang ako all the way. Kung school talaga ang gusto niya, then sa school talaga ako tumututok sa kanya. Kung ano man ang gusto niya, balang araw, kung gusto niya mag-artista, pero sa tingin ko sa ngayon, talagang malayo talaga yun. Pero thank you so much sa lahat ng mga nagpa-viral sa kay Santino. As a mom, nakakakilig talaga. Maraming salamat talaga. Yun. Ayun. Pero dati pa nasabi ni Miss Claudia Nay, di ba, na ayaw talaga magpa-picture. Ayaw. Talagang sinusuhulan niya pa para lang magpa-picture. Oo, di ba ayaw nga rin pa-post ni Santino yung picture? Sa mami. Alam naman, syempre hindi naman maintindihan ng bata na proud lang ang mami niya. Oo, di ba? Apakatangkad, 5'9" na, no? Matangkad pa kay Sir Raymond. Oo. Di ba? Ayun naman palang gusto, behind the scenes. Yes. Oo, ayan na. Tayo natutuwa nito dahil at least naging civil si Raymond at si Claudine doon. Oo nga. Yun Wala naman tayong ang nabalitaan importante. any Untoward incident. Yes. Diba? Pero feeling ko na, ipuputaktihin ng offer tong si Santino. Oo. Diba? Para din yung anak ni Miss Aiko, diba? Nung lumabas yung picture na pinagkaguluhan. Eto rin si Santino, feeling ko pagkakaguluhan dito ng mga offers. Lalo na Oo siguro nga. kahit commercial man lang. O Correct. kahit print ad. Oo. Pero mahihain si Santino eh. Oo. Pero ibigay natin sa bata kung anong gusto niya, no? Hindi siya pwedeng itulak or ipiliin ng magulang na mag-artista ka kasi artista kami. Binibigay naman ni Claudine kung ano yung gusto ng bata. Parang si Aiko, saka si Martina, yung aking inaanak. Yes. Na anak naman ni Aiko kay Martin G. Kane, no? Na nag-iiba-iba kulay ng mata. Depende sa panahon, depende sa mood. Minsan blue, minsan gray, minsan green. Parang naka-contact lens ka pagka puti-puting bata. Oo, ang pakaganda. Oo. Talagang mini Miss Aiko. Correct. Oo, at mataas na, 5'7" na ang height. Oo, tapos ano pa, pag-18 na, magdidibo na sa July 28. Kung matangkad pala na, hindi kaya maging beauty queen din ito? Nakakatapos na binibini Pilipinas, so wala kayang plano? O wala kayong nag-encourage sa kanya na kung ayaw mo mag-artista, baka gusto mong try mag-beauty queen? Gusto ko nga, i-try siya dito sa likod eh. Tatanggalin natin si Jen. Tingin ko pwede. Alam niyo, te, mahihain yung bata. Huwag niyo nang pilitin mag-artista. Gusto niyo lang doon sa behind the scene. Huwag niyo nang pilitin mag-artista yan. Mahihain na yung bata, pipilitin niyo pa. Okay lang siya. Ayaw mo palitan. Okay siya, mahihain, di ba? Pero bibigyan ka rin ng Gcash eh. Ni Konsehala. Miss Isaac, try mo kaya dito. Saglit lang, subukan niyo lang. Try lang dito sa likod. Okay dito. Okay lang ako. Try lang dito. Tignan mo. Tignan mo yung Gcash. Try lang naman eh. Mukha kang pera ka lang. Try lang, di ba? Baka sakaling matanggal yung pagiging mahiyain. Loko sa'yo. Pero teka lang, ito bang si Martina medyo nagiging bukas na dun sa idea na pumasok din sa industriya? Hindi. Wala. Gusto lang niya commercial. Not even yung modeling as in rampa. Commercial. Kasi nag-aaral nga yung bata. Alam mo yung pangarap ng bata, maging lawyer someday. Wow! Uy, pasok na pasok dun sa character ni Miss Aiko dun sa Si Divine. Sa Pamilya Sagrado. Oo. Diba? Abangan natin, malay mo mag-iba yung isip ng bata. Oo nga Kasi nag-viral din yung picture niyo together Nag-viral ba? Kaya tuloy akala namin magiging artista na. Basta may baka pinaplano kinakausap kami. ka ng maging manager.
Ay, ako talaga nag-handle. Oh. Gusto ko nag-handle. Malay mo! Close din kayo ni Miss Claudine. Malay mo sa'yo din ipa-handle si Santino. Papayag ka ba? Why not? Diyos ko naman, yung mukha ng bata, talagang nag-iisa. Di ba? Oo, ang gwapo, walang kamukha. Di ba? Pinaghalong ang Claudine at Raymart yung mukha nun. Ang ganda ng kombinasyon nila. Totoo. In Fairview. Di ba? Naku hindi pa man din nag-artista yung mga bata. Ang dami na umahanga. Diba? Hindi malayong magkaroon ng mga fans yung mga yan. Correct. Di ba? Alam mo, igalang natin ang kanilang, kumbaga, desisyon na maging pribado. Although, paminsan-minsan, sila ay nasisilawan ng ilaw Oo. ng camera. Di ba? Katulad nitong Bini. Di ba, ang tawag sa mga fans sila, Blooms. Oh, yes. O, kalaban yan, ni Sian Gasa. Oo, kaya kasi nga, may statement, may pronouncement, may opinion itong si Sian Gasa. Oh. Na parang kasi, di ba, nagre-reklamo or nagsasabi yung mga taga-Bini, saka yung management ng Bini, na parang yung, bigyan nyo naman sila ng, ng privacy. Huwag nyo naman masyadong, yung isa, kinuha pa yung standee. Tapos yung kumakain na nagpapapicture. Tapos meron pa yung mga hindi natutuloy na mga event na nandun ng Bini kasi nga nagkakagulo. Yung mga ganyan. So parang ang dating kay Sian parang nagre-reklamo kayo ngayon. Dati parang ang goal nyo ay sumikat. Ngayon nandito na, 2024, bigla kayong gaganyan. Yung ganyan. Kung gusto niya raw ng privacy, di huwag kayong lalabas ng bahay nyo. Manatili kayo sa loob. Sabing gano'n ni Sian. So marami pang punto si Sian na totoo naman. Ang tagal ko na rito sa industriya. May punto naman si Sian na kung ayaw mo dinudumog ka, kung ayaw mo na nagpapapicture sa'yo habang kumakain, kung ayaw mo yung mga ganyang senaryo, dapat hindi ka talaga nag-artista. Ngayon, Bini yung pinag-uusapan natin. Iba namang case ito. Kasi syempre, di ba, ang Bini talaga sikat ngayon. Oo, hot na hot. Pansinin mo dati nung sinabi kong hindi ko nga kilala ang Bini. Oo. Di ba? Dinumog ako ng bashing. Ang dami. Oo. Pamali ko bang kilala niyo ang Bini? Ako hindi ko kilala. Oo nga. Hindi ba? Ibig sabihin, hindi pa nakakarating sa kamalayan ko. Oo. O, nakarating lang sa kamalayan ko nung, okay. Sikat pala ang Bini. Nakarating lang sa kamalayan ni Nanay yan nung sumasayaw na siya sa lamesa. Di ba? Pasensya na. Di ba? Pag may sinabi pa kami rito na Gabby Concepcion. Sino yun? Tatalakan ba namin kayo? Kasi hindi nyo kilala si Gabby Concepcion. Di ba? Hindi naman namin kayo matalakan kasi nga kung Gen Z kayo at hindi kayo mahilig sa mga dating artista. Di ba? Ang kilala nyo mga ganyan. Hindi nga namin, hindi nyo alam anong tawag naman sa fans ng SB19. Naku, ibabash ka. Sorry, hindi ko alam kung anong tawag. Hindi ako familiar dun sa mga sa mga names ng mga fans. Ang alam ko lang, ang naalala ko nga lang ngayon pag tinanong mo ko, yung mga ARMY. Ano yan? Diba? BTS. BTS, kasi marami akong friends na mga ARMY. Kasi naman, di ba, yung age range na. Tapos sino yung bias mo? Yung mga bias mo. So anong tawag dun sa mga fans ng SB19? Mama Loy, ano ka ba? Ang tawag sa kanila, mga Hoy! Gaga! Alam mo, mababash ka, gaga ka. ano ba? 18. Tapos 10, parang atin. 18. Nakakaloka ka, Jex. Parang mga fans mo yung mga uti. Hindi, Mama Loy. Kasi di ba puro lalaki yung SB19? Kaya yun ang unang pumasok sa isip ko. Nawala lang sa Ganun ba? Oo, puro lalaki. Babalik Kaya kita yun ang na unang po. pumasok. Magagalit sa'yo mga na 18. Yes, sa mga At 18 ang tawag sa kanila. Te, Oh. 18 din ba si Mami Raquel? At palaka! May palaka. Asan? Kapasok dito. Ewan ko ba? Meron ba? Parang may nakikita ka, hindi namin nakikita. Tinaas ko na ngayon pa kasi may palaka. Ah. Tapos, ano yung tanong mo ulit? 18 din ba si Mami Raquel? Ha?
18 din ba si Mami Raquel? Parang mukha ng 50 siguro. Ha? Hindi! Ibig ko sabihin kung Fan din, Oo. fan lang. Ah. Fan din siya ng SB19. Sabi niya fan siya Mm. 18 nga siya. Ha? 18 nga siya. Di, tanong natin sa kanya. Baka rin naman alam niya ang tawag sa mga fans ng SB19. Oo, Diyos ko po. Ayun na naman! Ay! Alin? Tatapakan kitang hayop ka. Alin ba? Itong palakan. Saan? Baka tumalang dito Hindi ko na kami nakikita kung di na nakikita And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood dyan na hindi palaka. Ay, hindi pa nakikisubscribe. Sabi niyan. Kanina mo matungkol yan. Na hindi pa namin subscriber. Sana po mag-subscribe na po kayo kasi i-click lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode na net, pero kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click the like button at huwag ka naman i-click ang notification bell. Pag niya, kayo unang-una naman na-notify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. Pati na po sa aking other social media accounts, sa Instagram at lalong-lalo na po sa Facebook, Mamaloy po yan. At nais natin magpasalamat syempre sa NB Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Diba? Yes? At sa Tito Jex channel, panoorin niyo po, may bago po akong vlog dyan. At eto pasalamatan ko lang ang Sentro Holistiko sa paglilinis yun ng aking colon. Ay, naku, nainitay tayo dyan. Oo nga, talagang alam mo, sinabi sa akin ng mga taga-holistiko, yun na nga, nung humiga na si Jex. Oo, maya-maya, abay nagsabi si Jex. Ano yung sinabi mo, Jex? Magsisimula na ho ba? Ha? Ay, nakakakalahati na po tayo. Ha? Oo. Kanina pa ho nakapasok ha. Hindi niyo namalayan. Nalaman niya. Ayan. Pero hindi, pumunta kayo doon sa Sentro Holistiko. Ang galing. Buti na lang. Pasalamat sila. Hindi nahigop yung buhok. Diyos ko, nakakaloka. Galing. Diyos ko, sabi niya, ay, ang tatay naman po. Oo, pwede na hong pumalakpak sa Nag-e-ero pa nga. At ang The Hungry Paws PH at ang ABC Pets, thank you po sa inyo. Ayan. Siyempre pa, ang aking panayam pa rin kay Josh Monican, ang napakabatang milyonaryo. Oo nga, sa OGDS Inspires na sa I1TFC na rin po. Siyempre, itong OGDS Showbiz Update ay meron din pong fan page, meron din po kami sa Spotify at sa Apple Podcast. Correct. Kung ayaw yung makita mga pagmumukha namin. At ang nakakaloka nito, Loy, no? May mga bata, tapos may pusa. Talaga nakatanghod habang pinapaandar itong chika mo na, dali. Diba? Ayan, nakakaloka. Diba? Pati mga batang marites. Diba? Yan na nga yung ano ngayon yung mga pang-dance number ng mga nanay para sa mga anak nila. Diba? Yan ang ginagamit ng music. Sana naman hindi sila yung paglaki, Jex. Ha? Pero maramdaman. Anyway, at syempre pa, ang ating pasasalamat sa RCC Staffing Solution Yes! USA. Romer! Gutierrez Hazo! At syempre pa, binabati natin ang kanyang hometown. Sa Sorsogon, yung mga taga-Bulan. Happy Fiesta po. Happy Fiesta! Shaina, happy fiesta. Shaina. Shaina mo. Hindi, Shaina mo talaga pangalan niya, te. Talaga ba? Oo, Shaina mo talaga pangalan niya. Ayan. At syempre pa, pasasalamat natin sa Zion Philippines. Yes! Kung nga naghahanap kayo ng massage chair na bonggang-bongga, napakatibay at napaka-relaxing. Ayan po sa Zion Philippines. Meron din po silang sauna. Ay! Oo, na kailangan daw ngayon sa mga panahon ngayon, ang daming toxins natin sa katawan. Kailangan daw natin talaga nagpapainit ng katawan. Kaya timing na timing ang Zion Philippines sauna. Yes! Ayan, syempre, nandyan yung mga congressmen, mga senador. Oo. Sona yun. Sona State of the Nation address yun. Sona, ibang sona. Sona.
SAU. Yung mga pumapasok ka sa loob. Oo. Ayan, at syempre pa ang J Heart Music. Bukas na! Yes, July 12 po sa Music Museum. Oo, pwede pang humabol. May ilan na lang. Konti na lang ang tickets. Naku, sana nga po May makahabol mga sa pa site kayo. na lang ang tickets na Oo. na available. Oo. Mm. Basta nako, napakahusay na banda yan kasama Antidote Band. Syempre with the guest Era Covers. Yes. At syempre ang front act ay si Via Ortega at si Yes. Karen Keng. Oh! Ayan, Music Museum 8 p.m. po yan. Yung wala pang ticket, ticket to me. Ayan o. Ayan. Syempre, major sponsor niyan ay ang Ultra Mega Supermarket. Wow. Maraming salamat. Ultra Mega. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod. Pampa Osin Oji Diaz na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, ha? Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong hihilit sa amin? Chika mo na dali. La 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 la. Chika mo na dali. One more time. La 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 la. Chika mo na dali. Wala na kaming boses. Ikaw, hindi ka kumakanta. Oo nga. Asus. Narinig gaga ka. Puro ka lang hampas ka ng hampas ng buhok mo. Tapos ang eating na naman mo. Kinabukasan. Screenshot niya yung mga magagandang comments sa kanya. Ilalagay na naman niya sa Instagram niya. Na yung alam mo yung, just hindi mo napaka-narcissist, pero wala naman pera. Personal na naman naman siya. Meron mo gano'n, narcissist, pero wala naman pera. Siya. Ako. Oo, at least masikip.